Magandang araw mga angels! Tunghayan ang ikawalong kabanata ng Marrying a Tyrant Billionaire. Pagbalik ni Sam sa kwarto nila ni Gabriel ay napakunot noo siya. Nadatnan kasi niyang nakaupo ito sa sopa at nagsasali ng wine sa dalawang baso. "Let's celebrate your success tonight," sabi nito. "Ha? Success in what? Wala akong ginawa na dapat i-celebrate," nagtatakang tanong ni Samantha. "Well, for sure ay napapayag mo si Uncle na tulungan ako. I can feel it. Come on, let's celebrate," aya nito sa kanya. Kahit nagtataka, lumapit naman si Sam at naupo sa tabi nito. Pagkaupo naman niya, iniabot sa kanya nito ang glass ng wine. Kinuha naman ito ni Sam. "Cheers!" Nakangiting ipiningki ni Gabriel ang baso sa baso niya at sabay dinala sa mga labi ang baso at sinimsim iyon habang magkalapat ang mga mata nila. Nakaramdam naman ng pagkailang si Sam dahil sa mga titig ni Gabriel. Hindi niya sigurado pero ramdam niyang namumula ang pisngi niya sa mga oras na iyon. Tila kakaiba kasi ang mga titig sa kanya ni Gabriel. "Siya nga pala, anong gusto mong matanggap sa birthday mo? Next month, hindi ba?" tanong ni Gabriel habang nakatingin ang mga mata sa baso ng wine na hawak niya. "Ha? Bakit mo naman natanong? At paano mo nalaman na next month ang birthday ko?" "Nakita ko lang sa files mo," casual na sagot nito. Pero ang totoo, lahat talaga ng tungkol kay Samantha ay inalam niya. "Ah, okay. Wala naman akong ibang gusto para sa sarili ko. Ang maibigay ko lang pangangailangan ng kapatid ko ay masaya na ako." Seryoso namang tugon ni Sam. "Ilang taon na ba ang kapatid mo?" Mas matanda siya sa akin ng 7 taon. "Kaya lang, may sakit siya kaya halos ako nang nag-aalaga sa kanya simula nung 6 na taong gulang pa lang ako." "What you mean ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Hindi ba siya inalagaan ng pamilya mo?" Mapait na napangiti si Sam. "Pamilya? Hindi naman pamilya ang turing sa kanila ng mga taong kumupkup sa kanila." "Oh, bakit hindi ka makasagot? Hindi ba maganda ang trato ng pamilya niyo sa inyo?" Muling tanong ni Gab nang makita ang naging reaksyon ni Samantha. Alam na niyang ampon lang si Sam ng mga Velasco pero hindi niya alam kung paano at ano ang naging buhay nito sa pamilyang iyon. "Huwag mo nang itanong. Ayoko nang balikan pa ang mga masasakit na alaalang yon. Sa ngayon, ang nais ko lang ay mapagamot ang kapatid ko." Malungkot na saad ni Samantha. Base sa naging sagot ni Sam, alam na ni Gabriel na hindi naging maayos ang buhay ni Sam sa poder ng mga Velasco. Dahil kung maayos, hindi nila gagawing pambayad utang si Sam. Dahil doon ay nagtangis ang ngipin ni Gabriel. Sa isip niya ay wala na makakapanakit pa kay Samantha. "Dahil ayaw mong sabihin o ikwento, sabihin mo na lang sa akin kung ano ang sakit ng kapatid mo." "He is autistic," sagot naman ni Sam. Bakas din sa boses niya ang lungkot, pero may pag-asang pa namang ma-improve ang kalagayan niya kapag tuloy-tuloy lang ang treatment niya. Dugtong pa niya. Tatigilan bigla si Gabriel. Hindi niya inakala na ganun ang sakit ng kapatid ni Sam. Bakit nga ba hindi niya nalaman iyon? Well, magaling magtago ang mga Velasco. Niwala ngang nakakaalam na may ampon ang mga ito dahil ang alam ni Gabriel nung una ay nag-iisang anak lang ng mga Velasco ang anak ng mga ito na dapat pakakasalan ng kuya niya. "I can help you with that. May alam akong institusyon na pwedeng makatulong sa kapatid mo. Iyon ay kung gusto mo lang ng tulong ko." Napatingin naman si Sam rito. Hindi siya makapaniwala sa sasabihing iyon ni Gabriel. Ano naman ang kapalit ng tulong mo? Napaisip naman si Gabriel. Ano nga ba? Be my exclusive stylist. Iyan lang ang kapalit. Kahit pa bayad ka na sa utang mo, sa akin ka pa rin magtatrabaho, sabi nito. Hindi nakasagot si Sam. Hindi kasi niya alam kung tama ba na kasakasama pa rin siya ni Gabriel. Maging exclusive stylist niya? Matatagalan ko naman kaya ang betlog na ito?
Kung papayag ka, makakatanggap ka ng monthly salary na 100,000 yuan. Plus, kasama ka sa lahat ng business trip ko na free na sa lahat, including accommodations, food, and other stuff. At mapapagamot pa ang kapatid mo na wala ka ni singkong gagastusin. Really? Hindi makapaniwalang tanong ni Sam. 100,000 yuan a month? Kahit anong sipag niya, hindi niya agad-agad kikitain ang ganon na kalaking pera. Plus, ang hindi na niya iisipin ang buwanang gasto sa treatment ng kapatid. Gagaling na si Marco kung ganoon. Yes! Kung duda ka, pwede naman tayong gumawa ng contract at lagdaan natin pareho, sagot ni Gabriel. Ito lang kasi ang paraan upang makuha niya ang loob ni Samantha para sakali mang malaman nito ang totoo ay hindi siya nito i-reject. Iyan kasi ang bagay na kinatatakutan niya. Ayaw niyang ma-reject siya ni Sam. Okay, payag na ako. Gaya ng sabi mo, mas okay kung may contract tayong pipirmahan. Naninuguro lang ako. Ayokong dumating ang panahon na namamalayan ko lang pala na lubog na ako sa utang. At ayokong mangyari yun, no? Sure, kung iyan na ay kakagaan ng loob mo. Anyway, congrats again to your success tonight. Samantha looked confused. I did not succeed. Gabriel did not say anything. He clinked glasses with Samantha and said, "Cheers!" Samantha suddenly opened her eyes wide. Did I really succeed? Gabriel drank all the wine in his cup. Samantha suddenly looked happy as if she was about to fly up. She actually succeeded so easily. That's great. After the 500,000 debt relief, she only had less than 1 million left. She could still sleep in Gabriel's bed tonight. She's so happy. Bukod sa nabawasan ng utang niya, sigurado na siyang may monthly income na siya dahil magiging exclusive na siyang stylist ni Gabriel. Hindi niya kailangang maghintay ng tawag mula sa mga dati niyang kliyente. At ang pinaka nagpasaya sa kanya ay ang isiping tuloy-tuloy na ang treatment ni Marco. Iyon lang naman ang gusto ni Sam, magamot ang kapatid at ang ma-improve ang kondisyon nito. Anyway, I really want to make sure, does the big bed really belong to me? Samantha could not hold it in for a moment and asked with a smile. Yes! Nakangiting sagot ni Gabriel. Pagkatapos niyon ay tumayo na siya saka lumabas ng kwarto. Samantha happily rushed into the bedroom and then laid on the big bed. She rolled back and forth twice. It was really comfortable. I can finally enjoy it tonight. Samantha quickly got up from the bed and carried her toiletries. She happily rushed into the bathroom and happily took a bath. Samantha's speed this time was very fast. Looks like the big bed was very attractive to her. Gusto niyang matulog ng maaga dahil tingin niya ay makakatulog siya ng maayos ngayong gabi. She only took 20 minutes to finish everything. Nakasuot siya ng pantulog na terno. Pajama iyon at may kapares na damit na mahaba ang manggas. Ang cute niya tingnan sa kulay dilaw na damit na printed ng cartoon character na si Winnie the Pooh. Yes! Ang sarap at ang lambot ng tutulugan ko ngayon. Anya sa kapagbagsak na inihiga ang sarili sa kama saka ipinikit ang mata. Ngunit maya-maya lang ay narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto. Pagtingin niya ay nakita niyang muling pumasok si Gabriel. Bakit? May nakalimutan ka ba? Wala. Malamig na sa labas at inaantok na ako kaya gusto ko nang matulog. Tugon nito. Kailangan mo ba ng kumot kaya ka bumalik rito? Ha? Anong pinagsasabi mo? Anong nakalimutan? May ibang kwarto pa ba akong matutulugan bukod rito? Ano? Ibig mong sabihin dito ka pa rin matutulog? Of course! Kwarto ko rin ito, hindi ba? Hindi ba sabi mo sa kama ako matutulog? Yes, sa kama ka, pero hindi ko naman sinabi na susuluhin mo ang kama. What, Gabriel? Ibig mong sabihin sa kama ka rin matutulog? Alangan naman saan? Sagot nito bago pumasok sa banyo.
Hindi na nagawang sumagot pa ni Sam dahil bigla siyang nainis. Buwisit na betlog to. Hindi man niya nilinaw sa akin na sa kama rin pala siya matutulog. Tuwang-tuwa pa ako sa pag-aakalang masosolo ko na ang kama tapos hindi naman pala. Isa pa, ang pangit at ang sagwang tingnan at isipin na magkatabi kami matulog ay may asawa na akong tao. Nako, baka mapatay ako ng asawa ko kapag nalaman niyang natulog ako. Iba ang lalaki na kasama ko. Inis na maktol ni Sam sa kanyang isipan. Mukhang naisahan siya ni Gabriel. Habang naliligo si Gabriel, inayos na ni Sam ang kama. Nilagyan niya ng harang na unan ang pagitan nilang dalawa. Kainis? Akala ko pa man din makakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi, hindi pala. Paano ba matulog ang dilat ang mata para makita ko kung anong gagawin niya? Hindi maganda sa akin. Please, kahit ngayong gabi lang po, bigyan niyo po ako ng kakayahang matulog ng dilat ang mga mata. Kahit ngayong gabi lang po. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan ni Sam ng mga oras na yon. Sino ba naman ang hindi mag-aalala? Mas nauna pa niyang makatabi ang ibang lalaki kaysa sa asawa niya. At ang mas nakakabahala pa ay kapatid ni Gabriel ang asawa niya. Hindi ba alam ni Gabriel na siya ang pinakasalan ng kuya nito? Hay, parang gusto ko na lang maglaho, anya sa isip. Pagkatapos ay pabagsak na naupo sa kama, sabay yuko at hinilot ang sentidong sumasakit. Nasa ganong posisyon siya nang makita ni Gabriel. Iniisip mo ba kung paano ako gawa ng hindi maganda? Nakangising tanong ni Gabriel. Nakabihis na siya paglabas ng banyo. Kulay puting t-shirt ang suot nito at nakapajama ng kulay gray. Halos mag-isang linya ang kilay ni Sam nang marinig ang sinabi ni Gabriel. Gawa ng hindi maganda? Wow ha? Siya pa talaga ang gagawa ng hindi maganda sa kanilang dalawa? Ang feeling talaga ng betlog na ito, akala naman niya lahat ng babae magkakandara pa sa kanya. Ibahin mo ako, betlog. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Tama bang sinabi ko? Pangaasar palalo ni Gabriel. Abat, hoy! Kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi ko maiisip o magagawa iyang sinasabi mo, no? Alam mo, kailangan mo na talagang bumisita sa doktor mo. Baka kasi malala na iyang sakit mong sobrang taas ng tingin sa sarili. Inis na tugon ni Sam. Magdahan-dahan ka nga sa sinasabi mo? At baka kakainin mo iyan sa bandang huli. Kahit pa medyo nasaktan si Gabriel sa sinabi ni Samantha, ay pinilit niyang kalmahin ang sarili at ipakitang hindi siya apektado sa sinabi nito. Ewan ko sa'yo, tanging sagot ni Sam. Saka patagilid na nahiga sa kama at nagkatulukbong ng makapal na kumot. Sobrang lamig ng mga oras na iyon kaya hindi na siya naglakas loob pang humiga sa sahig at baka magkasipon at ubuhin lang siya. Napapailing-iling na lang si Gabriel. Paano nga ba niya mapapaahmo ang asawa niya? Paano niya makukuha ang loob nito? Dahang-dahang humiga si Gabriel sa kama. Napatingin muna siya kay Sam bago tumagilid at ipinikit ang mga mata. Paano ba tumanggap ng rejection? Tanong sa isipan ni Gabriel. As a man, being rejected, it's like a failure to their masculinity. And when this happens, men tend to become aggressive and broil the oppressor. When a woman rejects the man, he feels unimportant and unappreciated. In Gabriel's case, nasanay siyang halos lahat gusto siya. Halos lahat gagawin ma-please lang siya. Pero pagdating kay Samantha, hindi siya nag-e-exist. Hindi siya nito gusto. Para siyang may nakakahawang sakit na lagi siyang iniiwasan. Kaya natatakot siyang sabihin ang totoo dahil baka ma-reject lang siya at hindi matanggap ng ego niya. Yung feeling niya ngayon lang siya nagkagusto sa isang babae pero hindi siya gusto. Ang isipin pa lang ang bagay na iyon ay nasasaktan na siya. Paano na lang kaya kapag dumating ang panahon na mangyari iyon? Pabaling-baling ng higa si Gabriel dahil sa isiping iyon. Hindi rin siya makatulog ng gabing iyon. Laman pa rin ang kanyang isipan ang mga katagang binitawan ni Samantha. Ini-expect na niyang hindi siya nito gusto, ngunit gulong-gulo pa rin siya.
o baka hindi lang matanggap ng ego niya. Gulong-gulo talaga siya sa nararamdaman. Napabalikwas siya ng bangon. Hays naman, ano ba ang gagawin ko? Ginulo ng dalawang palad ang buhok. Siyo, Gabriel, huwag ka namang maingay dyan. Kung ayaw mong matulog, abay magpatulog ka naman. Tinig ni Samantha. Nakatalokbong ito ng comforter at nakayakap sa unan. Nakadama siyang hiya si Gabriel at itinikom na lamang ang bibig. Napagmasdan niya ito kahit na nakatabo ng buong katawan nito ng comforter. Muli siyang nahiga ngunit nanatiling dilat ang mga mata. Nakatutok iyon sa kisame ng bahay. Ano kayang iniisip niya ngayon? Nakatulog na kaya siya o gising pa din katulad ko? Hays, umalis ka na muna sa isipan ko, please. Sino ba yung iniisip mo at papatayin ko sandali? Bubuhayin ko na lamang bukas para sa'yo. Ayaw mo nang matulog at hindi ka rin nagpapatulog. Ang likot-likot mo pa at parang bulong ka ng bulong dyan. Muling tinig na Samantha. Kahit siya ay hindi rin makatulog dahil pinakikiramdaman niya ito dahilan sa para mainis siya. Napangiti siya sa tinura ni Sam. Sorry na nga, matutulog na nga po ang inyong gwapong asawa. Wala sa isip na sagot ni Gabriel. Tumagilid siya ng higa at yumakap rito. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Gwapong asawa? Baliw ba siya? Dahil doon napabalikwas ng bangon si Samantha. Siyo, Gabriel, please. Ayokong magkasala sa asawa ko. Kaunting respeto naman sana. Sino ba kasing nagsabi na nagkakasala ka sa asawa mo? At anong masasabi mo rito? Hindi ba ako nagkakasala sa asawa ko? May katabi akong ibang lalaki at hindi ang asawa ko. Siyo, Gabriel, aaminin ko kahit na sa pilitan lang ang pagpapakasal ko sa kanya, hindi ko pa rin magawang lokohin siya dahil kasalanan iyon. Kaya sana naman, huwag kang ganyan. Naparito lang ako para sa trabaho at hindi para mangakit ng ibang lalaki. Paliwanag ni Sam. Napabango naman si Gabriel dahil sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na ganong kaloyal sa kanya si Samantha. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ang sarili. Iniunat niya ang kanyang dalawang braso at niyakap ng mahigpit si Sam. Nagpumiglas naman si Sam. Gusto niyang sumigaw pero walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. At kahit sumigaw pa siya, ano na lang ang sasabihin ng uncle ni Gabriel dahil ang alam nito, mag-asawa silang dalawa. Please, payakap lang ako. Alam kong tapat ka sa asawa mo at pinahanga mo ako ron. But please, allow me to hug you this time. Just a hug. Hindi ko iisiping inaakit mo ako o whatever dahil alam kong hindi ka ganon. Alam kong matino kang babae at mataas ang respeto ko sa iyo, kaya huwag mong iisipin na niloloko mo ang asawa mo. Puno ng pakiusap ang boses ni Gabriel habang sinasabi ang mga katagang iyon. Hindi nakapagsalita si Sam. Ang lakas kasi ng kalabog ng dibdib niya ng mga oras na iyon. Para bang may isang dosenang nagkakalampagang tambol sa dibdib niya sa sobrang kaba. This was the first time in her life that she was truly nervous. In bed with a man. Tapos niyayaka pa siya nito. Tila gusto na lang maglaho ni Sam ng gabing iyon. She had been in love with Anton for so long, but they had never had such intimate contact before. She did not expect also that after she married someone, her first chance to share a bed with a man was actually with her husband's younger brother. Ano ba itong nangyayari sa buhay niya? Bakit gano'n na lang kung magbiro ang tadhana? I'm sorry. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Sabi nito saka tinanggal na ang dalawang braso sa pagkakayakap kay Sam. Bakit mo ba ginagawa ito? Tanong ni Sam. Hindi kasi niya maintindihan si Gabriel. Hindi naman lingid sa kaalaman nito na may asawa na siyang tao. Pero bakit ganun ito sa kanya? Hindi agad nakasagot si Gab. Nagbunga ito ng hangin na para bang may bigat na dinadala sa dibdib. Sasabihin na ba niya kay Sam ang totoo? Aaminin ko na ba?
Pero paano kung bahala na siguro, gagawin ko na lang ang lahat ng makakaya ko para makuha ang loob niya. Nakapagdesisyon na si Gab. Sasabihin na niya ang totoo kay Samantha para hindi na rin ito nag-iisipan na nanloloko siya ng asawa. Tiningnan muna niya si Sam bago nagsalita. You really want to know kung bakit? Yes! Matapos marinig iyon ay tumayo si Gab. Tinungo nito ang mga gamit at may kinuhang brown envelope. Saka muling bumalik sa kama. Here, wika nito saka inabot sa kanya ang brown envelope. Ano naman ang kinalaman ng tanong ko sa laman ng envelope na to? Open it. You will know and you will find the answer. Napatingin naman si Sam sa brown envelope na hawak niya. Dahan-dahang binuksan ng nanginginig niyang mga kamay ang envelope. Habang binubuksan ay hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib niya. Rinig at ramdam pa rin siya kasi niya ang kalabog ng mga iyon. Ano nga ba ang laman ng envelope na to? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan at babasahin. Tugon naman ni Gabriel. Pero kabado na siya ng mga oras na yon at kahit malamig ang panahon ay ramdam niyang pinagpapawisan siya. Muli na namang napatingin si Sam sa envelope na hawak. Hindi niya alam kung bakit parang may bigat ng kamay na para bang may humihila para huwag itong buksan. Ano ba talaga ang kinalaman ng envelope na ito sa tanong niya? Dala ng curiosity, tuluyan na niyang binuksan ang envelope. May nakita siyang mga papel. Inalabas niya iyon at ang unang bumungad sa kanya ang nakasulat na malaking letrang marriage certificate. A marriage certificate? Ano naman ang kinalaman nito? Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nakasulat sa marriage certificate ay, "This is to certify that Samantha Velasco and Gabriel Hinder were united in marriage by Minister John Collins on the 20th day of September 2019 in the city of Shanghai, country of China, as appears of record in this office in Marriage Book of 717 page 150, this 23rd day of October 2019. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Samantha. Halos 3 beses niyang binasa ang laman na yon para lang makasigurado at hindi siya nagkakamali sa binasa. Pero nakailang ulit siyang basahin, hindi talaga siya nagkamali. Paano nangyari iyon? Bakit pangalan ni Gabriel ang nakalagay at hindi ang sa kapatid nito? Sa pagkakatanda niya ay si Lindon ang pangalan ng kapatid ni Gabriel. Anong ibig sabihin nito? Pinaglululoko mo ba ako? Paano ka nakagawa ng ganito? Ipapaliwanag ko sa iyo kung papakinggan mo lang ako. Kalmadong sagot ni Gabriel. Anong laro ba ito, ha? Alam mo, hindi ka na nakakatuwa. Ganyan ka ba talaga, ha? Napalunok ng laway si Gabriel. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula at paano ipapaliwanag kay Samantha. Napabuntong hininga muna siya ng 2 beses bago nagsalita. Ang dahilan kung bakit sa akin ka kinasal dahil ibinaba ng kuya ko ang kanyang mana sa kadahilan ng ayaw niyang magpakasal sa'yo dahil may ibang babae siyang minamahal. Ha? Bakit naman ikaw ang pumalit? Bakit mo naman isinakripisyo ang kalayaan mo kung tutuusin ay hindi naman kayo ang nangangailangan ng pera kundi ang pamilyang Velasco? Honestly, hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag. Pero marahil ay isa na ring dahilan, iyon ay ang birthmark mo sa leeg. May isang tao kasi akong matagal na hinahanap na may birthmark din katulad ng sayo. Sa ganang dahilan lang? Ang babaw naman para pumayag kang magpakasal sa akin. Well, kung si Althea siguro ang pakakasalan ko ay hindi ako papayag no matter what. Pero dahil sa ipinalit ka nila ay napapayag ako. Dahil? Sa anong dahilan? Anong mayroon sa akin? Wala naman, gusto ko lang. Tipid na tugon ni Gabriel. Ayaw niyang aminin na attracted siya kay Samantha dahil takot siyang ma-reject. Ibig sabihin ba nito ay hindi rin ito alam ng mga Velasco?
Alam ni Sam na kung alam ng mga Velasco na si Gabriel ang pakakasalan ay malamang na hindi siya pinilit ng mga ito na pumalit sa pwesto ni Althea. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman niya na ang gusto talagang pakasalan ni Althea ay si Gabriel. Hindi, even my mom, dad, and my grandma hindi nila alam na nagpalit kami ng pwesto ni kuya. Ha? Paano ninyong nagawang ilihim sa pamilya ninyo tungkol dito? Hindi ka ba natatakot na dumating ang panahon na kukwestiyonin ka nila? Bakit naman ako matatakot? Buhay ko naman ito. Ako lang ang pwedeng magdesisyon sa buhay ko. Wala silang magagawa kung sino ang gusto kong pakasalan. Pero bakit ngayon mo lang ito sinabi? Siguro dahil para subukan ka. Subukan? What do you mean? Subukan kung tapat ka pa talaga sa asawa mo. At napatunayan mo naman iyon kaya napahanga mo ko. Alam mo, hindi naman kasi ako tulad ng nasa sa isip mo. I know. So, pwede na ba tayong matulog? Siguro naman ay mawawala na sa isip mo ang takot na nagtataksil ka sa asawa mo dahil ang totoo niyan ay asawa mo naman ang katabi mo. At paano naman ako makakasiguro na hindi mo ako pinaglalaruan? Check the public records to find out. Tugon nito saka nahiga na sa kama. Anyway, bago ka magalit sa ginawa ko, magpasalamat ka na lang kasi dahil sa akin, nakaalis ka na sa poder ng mga Velasco. Dugtong pa ni Gabriel. At bakit naman ako magpapasalamat? Alam mo ang sagot kung bakit. Natahimik naman si Sam dahil sa tugon nito. Oo nga naman, tama ito. Alam naman talaga niya ang sagot. Kung hindi, dahil kay Gabriel, sigurado hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakaalis sa pamilyang nagmaltrato sa kanilang magkapatid ng mahabang panahon. Kung hindi dahil kay Gabriel, ay hindi niya maiipagpatuloy ang treatment kay Marco. Oo, naging masungit ito sa kanya. Gayunman ay malaki ang naitulong sa kanya ni Gabriel. CEO Gabriel, may itatanong pa sana ako. Go ahead. Sino naman iyong hinahanap mo? Siguro naman ay nagkataon lang na may parehong birthmark kami. I met her 14 years ago sa isang park. Anong sabi mo? Sa isang park? Paglilinaw niya. Yes, pero hindi ko alam ang pangalan niya dahil hindi naman siya nagsabi. Nangako siya sa akin na sa pagbalik niya kinabukasan sa park, sasabihin pero hindi na siya bumalik. Napatakip ng bibig si Samantha sa narinig. Bakit parang pamilyar sa kanya ang eksena na iyon? Naalala niya noong 5 taon siya na may nakilala rin siyang bata sa park pero sa pagkakatanda niya ay hindi Gabriel ang pangalan. Gabi? Oo nga, Gabi ang pangalan ng bata na nakilala niya. Bukas na tayo mag-usap dahil inaantok na ako. Matulog ka na rin at malapit na mag-umaga, sabi ni Gabriel. Napatingin naman si Samantha rito. Kahit alam na niya ang totoo, hindi pa rin siya komportable na katabi ito matulog kaya kinuha na lang niya ang una niya at comforter saka naglatag sa sahig at doon nahiga. Kinaumagahan, nagising sa Sam sa ingay ng tawanan sa labas. Ang aga-agang ingay naman! Sabi niya habang nakapikit pa ang mga mata at nag-uunat ng katawan. Pakiwari niya ay kay sarap ng gising niya dahil napakagaan ang katawan niya ngayon. Marahil ay nakatulog talaga siya ng maayos kagabi. Matapos mag-unat, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Napatingin siya sa kisame. Pagkatapos ay inilibot ang tingin. Ha? Bakit? Agad na pabalikwas ng bangon si Sam dahil parang may kakaiba. Ha? Bakit nasa kama ako? Paano ako napunta rito? Naaalala sa sahig ako natulog kagabi pero bakit? Hindi kaya si Betlog ang bumuhat sa akin at ginawa ako ng masama? Oh, hindi maganda? Biglang kinabahan si Sam sa isiping iyon. Napahawak din siya sa kanyang dibdib saka sinilip ang ibabang bahagi ng katawan saka pinakiramdaman kung may kakaiba. Wala naman siyang kakaibang nararamdaman kaya medyo napanatag ang loob niya. Nilipat niya ako sa kama. May pagka-gentleman din pala ang Betlog na yon, sabi niya sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto.
Napatuon ang tingin ni Samantha sa pinto upang tingnan kung sino ang papasok. "Oh, gising ka na pala. Bumangon ka na riyan at tanghali na," sabi ni Gabriel nang makita niyang gising na siya. Doon lang napatingin si Samantha sa orasan. 10:00 na pala? Hindi man lang ako ginising ng lokong to? Sorry, napasarap ako ng tulog," sabi niya saka bumangon na. "I know, tulog mantika ka nga eh. Kahit binuhat na kita para ilipat sa kama, hindi ka man lang nagising? Saka, alam mo bang ang bigat mo?" Reklamo nito. "So, kasalanan ko pa? Sino ba kasing nagsabi sa iyo na ilipat mo ko?" Inis na sagot ni Sam. "Well, nagmagandang loob lang naman ako. Isa pa, hindi naman ako ganong kasamang tao at asawa pa rin kita. Kahit papaano ay may kaibaitan pa rin naman akong natitira sa katawan ko, bukod sa kagwapuhan ko. Kaya magpasalamat ka na lang." "O siya, gusto mo pa bang bigyan kita ng award dahil sa ginawa mo?" "Simple thank you is enough, my dear wife." "Dear wife mo, mukha mo," may kasamang irap na sabi ni Samantha. "Oh, unang away ba natin ito bilang mag-asawa?" Pangaasar pa lalo ni Gabriel. "Tumigil ka na, hindi ka nakakatuwa. Kapag hinalikan ba kita, matutuwa ka na?" "No way! Wag na wag mong gagawin iyan at matatamaan ka talaga sa akin. Asawa kita, remember? Halikan man kita, wala namang masama roon. At saka, natural lang sa mag-asawa ang maghalikan saka yung ano." Wika ni Gabriel saka dahan-dahang lumapit kay Sam. "Huwag kang ganyan. Huwag kang lumapit sa akin," sabi ni Sam saka muling kinuha ang comforter at ibinalat sa sarili. Ramdam niyang namumula ang pisngi dahil sa sinabi ni Gabriel. Nang makalapit na si Gabriel sa kama ay bahagya niyang iniyuko ang ulo na halos isang dangkal na lang ang pagitan sa mukha nila ni Sam. Tinitigan muna siya nito at biglang nagsalita. "Bakit ba ang ilap mo? Bakit ba todo iwas ka sa akin? Hindi mo ba ako gusto bilang asawa?" "Gusto? Ngayon ko nga lang nalaman na siya pala ang asawa ko tapos magtatanong kung hindi gusto? Baliw na betlog to." Gusto na sana itong sagutin ni Sam pero hindi niya nagawa dahil sa kaba. Napalunok na lang siya ng laway. Nanindig din ang balahibo niya. Nalanghap kasi niyang mabangong hininga nito sa tumatama sa mukha niya dahilan para halos hindi siya makakilos na para bang naiestatwa sa mga titig nito na pinapahina ang kanyang buong katawan. Dahil sa kaba, ay iniwas na lang niya ang tingin saka sinabi, Maliligo na ako." Taking nasabi niya saka mabilis na bumaba ng kama at tinungo ang mga gamit at kumuha ng damit na masusuot. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumasok sa banyo. Mabibilis at mabibigat ang kanyang bawat paghinga. Nanghihina siyang napasandal sa pinto ng banyo. Napasapo siya sa kanyang dibdib at sinubukang pakalmahin ang sarili. Segundo ang lumipas ay maayos na ang kanyang paghinga at nawala na rin ang kaba sa nararamdaman niya kanina. Ano ba tong nangyayari sa buhay ko? Hay, Sam, just go with the flow na lang kasi. Bakit ba kasi pinoproblema mo ang mga nangyayari? Saway niya sa sarili, saka hinubad na ang suot na damit at nagsimula ng maligo. Tila gumaan naman ang pakiramdam niya nang masarapan siya sa malamig na tubig ang katawan niya. Kahit na nga kay lamig niyon na para bang may ilang bloke ng yelo ay hindi niya halintana. Mas gusto niya iyon para tuluyan ng mamanhid ang katawan para mawala ang lahat ng kaba sa katawan nito. Sam, malamig ang tubig, huwag kang masyadong matagal. Boses ni Gabriel ang kanyang narinig. Napapitlag naman siya dahil doon. Paki mo ba? Bulong niya saka pinatay ang shower. Bakit ang tagal mo? Hindi ka pa ba nagugutom? Agad na tanong ni Gabriel kay Sam pagkalabas nito ng banyo. Kaagad namang napaayos ng tayo si Sam pagkarinig ng tanong ni Gabriel. Gusto sana niya itong sagutin ngunit mas pinili niyang itikom ang bibig. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya makapaniwala na si Gabriel pala ang asawa niya. Ilang araw siyang inuusig ng konsensya sa isiping niloloko niya ang asawa pero ang totoo pala ay asawa niya ang kanyang kasakasama. Kung ang pagsasabi
ko ng totoo ang dahilan ng pagiging pipi mo, edi sana hindi ko na lang sinabi sa'yo ang totoo. Anyway, hurry up at kanina pa ako nagugutom. Sabi nito saka lumabas ng kwarto. Nagugutom? Ibig sabihin, hindi pa siya kumakain. Sisihin pa ako daladala ko ba ang kaldero at ang mga plato? Dala ko ba ang ulam para hindi siya makakain? Baka inihinday pa niyang subuan ko siya. Well, manigas siya. Sabi ni Sam sa kanyang isipan. Gayunpaman, agad na rin siyang lumabas ng kwarto dahil baka isipin nito ay paimportante siya. Pagkalabas niya ay nadatnan niyang nakaupo na ito sa harap ng hapagkainan. May mga ilang potahe na ang nakahain sa lamesa. Hindi naman napigilan ni Sam ng matakam nang makita ang mga nakahain na iyon. Doon lang din siya na napagtantong nagugutom na rin pala siya. Tahimik siyang lumapit at naupo na rin. Pagkaupo niya ay ikinagulat niya ang ginawa ni Gabriel. Nilagyan kasi niya nito ng kanin at ulam sa plato. Pagkatapos ay kumuha ito ng sugpo at tinanggal ang shell saka inilagay sa plato niya at sinabi, "Kumain ka ng marami at nangangayayat ka na." "Thank you," tanging nasambit ni Sam. Wala naman kasi siyang ibang pwedeng sabihin kundi ang salamat dahil sa ginawa nito. Pero in fairness, kinikilig siya ng very slight. May kaswitan rin palang tinatago ang betlog na to. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganoon? Napaka-ipokrita naman niya kung hindi niya ma-appreciate ang ginawa nito sa kanya ngayon. Kahit pa may pagka-arugante at ma-feeling ang pagkakakilala niya kay Gabriel, ay hindi rin niya inakala na caring din itong klase ng tao. O baka naman nag-iilusyon siya at nag-a-assumin lang. Baka naman gawain na talaga ito ni Gabriel sa lahat ng babae, hindi lang sa kanya. "Hindi mo ba gusto ang food? May gusto ka bang kakainin? Pwede ako magpaluto ng iba," tanong ni Gabriel nang makita na hindi pa rin ginagalaw ni Samantha ang pagkain. No. I mean, okay naman ang pagkain. Tayo na lang ba ang hindi nakakakain? Tanong niya saka pinilit ang ngumiti. Nag-umpisa na ring sumubo si Sam dahil gutom na rin siya. Hindi lang talaga siya komportableng kumain dahil sa kaharap niya si Gabriel. "Yes, kanina pa sila kumain. Anyway, may pupuntahan pala tayo mamaya." "Event ba?" "No, property iyon na gusto kong patayuan ng bahay bakasyonan. At gusto ko ikaw ang mag-design niyon dahil naaalala ko na nag-aaral ka ng architecture. Mamaya, makikita mo rin at alam kong magugustuhan mo yon." "Property? Bahay bakasyonan? Ako ang magde-design? Ano naman kaya ang plano niya? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman niya na kapag hindi ako nabuntis sa loob ng 1 taon ay patatalsikin ako ng pamilya niya. Paano kapag hindi ako nabuntis?" Biglang pinagpawisan si Sam sa isiping iyon. May balak ba si Gabriel na buntisin siya? Kung mayroon man, ay hindi niya ma-imagine ang sarili na nagdadalang tao. Marami pa kasi siyang pangarap sa buhay. Gusto pa rin niyang makapagtapos ng pag-aaral kapag may pagkakataon. Bukod kasi sa pagiging stylist, ay pangarap rin ni Sam na maging isang sikat na architect. Kahit pa gano'n na lang siya, ay napakataas ng pangarap niya na maging isang arkitekto upang mas matulungan ang kapatid. Sa katunayan nga ay lagi niyang tangan ang papel kung saan niya iginuhit ang disenyo ng itatayo niyang bahay kung sakaling matupad niya ang kanyang minimithi. Nang malaman naman ito ng mapagtaas na si Althea ay naging tampulan siya nito ng tukso. Tila bumalik sa balintanaw niya ang mga sinabi sa kanya ni Althea at ni Magda noon. "Nako Samantha, nag-aaksaya ka lang sa pangarap mong yan. Paano ka magiging isang arkitekto ay ni panggastos nga sa sarili mo, wala ka?" Pangungutya ni Althea. "Oo nga. Samantha, hindi mo ba alam na malaking pera ang kakailanganin mo para maging isang arkitekto? Ni hindi mo nga kayang bumili ng malalaman ninyong magkapatid tapos mangangarap ka pa ng ganyan? Hay nako, magising ka na sa katotohanan na hanggang dyan na lang ang mararating mo. Huwag ka nang mangarap ng mataas kung hindi mo naman kayang abutin." Dugtong nakutya ni Magda. Simula noon ay tila kinalimutan na lang niya ang pangarap niya.
Pinilit lang niyang isubsob ang sarili sa trabaho matapos makuha ang certificate niya sa pagiging isang certified stylist. Simula noon ay isa na lang ang gusto niya. Iyon ay ang maipagamot ang kapatid. Hindi man niya maabot ang pangarap, mas masaya naman siyang makita na nag-i-improve ang kalagayan ng kapatid niyang si Marco. Pagkatapos nilang kumain, gumayak na sila para puntahan ang property ni Gabriel na pagtatayuan nito ng bahay bakasyunan. Kasama nila ang uncle ni Gabriel at 4 na tauhan nito saka ang mga assistant ni Gabriel. Nakasuot ang mga ito ng pang-hiking na damit kaya medyo nagtaka si Samantha nang makita ang mga ito. Siya kasi ay nakasuot lang ng t-shirt at gray na jogging pants. Iyon ang napili niyang suotin dahil malamig ang panahon. Iha, sanay ka ba sa mahabang lakaran? Tanong ng uncle ni Gabriel kay Sam. Depende po kung gaano kalayo, tugon naman ni Sam. Malapit lang naman kaya lang mabundok ang pupuntahan natin. Bundok? Ano ho ang ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ni Samantha. Nakita mo iyon, yung may tower sa hindi kalayuan. Diyan tayo pupunta. Sabi nito na nakaturo ang hintuturo sa direksyon kung saan sila tutungo. Kaya ko naman sigurong lakarin iyan. Tingin ko hindi naman ganoong kalayo. Okay, kung mahihirapan ka, nariyan naman ang asawa mo para alalayan ka. Nakangiting saad nito habang nakatingin kay Gabriel. Pinamulahan naman ang mukha si Sam dahil doon. Nakita rin niyang napangiti ang mga assistant ni Gabriel kaya lalo siyang nahiya. Alam kaya ng mga ito ang totoo? Akin na yung bag mo, wika ni Gabriel nang makalapit ito kay Sam. Kaya ko to. Hindi naman mabigat, tanggi ni Samantha. At dahil ayaw ni Gabriel na tinatanggihan siya, ay agad na nagdilim ang mukha niya at hindi naman iyon nakaligtas sa paningin ni Sam. Galit ba siya dahil hindi ko ibinigay ang bag ko? Ang arte naman niya ay kaya ko naman dalhin ito? Sabi niya sa isipan. Dahil sa inis ni Gabriel, nauna na itong naglakad. Kasabay ni Gabriel ang uncle nito at ang 3 tauhan ng uncle nito, habang si Sam naman ay kasama sina Fred at ang 3 pang assistant ni Gabriel. Akala ni Sam ay malapit na, ang medyo may kalayuan din pala ang pupuntahan nila. Kahit pa maayos naman ang daan, matarik pala kaya halos maubusan siya ng hininga sa sobrang hingal. First time lang kasi ni Samantha umakyat ng bundok kaya nahirapan siya. Mabagal din siyang maglakad kaya halos malayo na ang distansya ng mga kasama niya sa kanya. Ay, hindi ko na yata kakayanin. Bulong niya saka naupo sa isang matumbang puno upang magpahinga. Ang sakit na kasi ng paa niya at halos basang-basa na rin siya ng pawis. Samantala, hindi agad na malaya nila Gabriel na huminto pala si Samantha. Napansin na lang niya na hindi na ito nakasunod nang huminto siya para uminom ng tubig. Where's Sam? Tanong niya pagkatapos uminom. Nasa likuran na... Hindi na natapos ni Fred ang sasabihin nang sa paglingon niya ay hindi nila kasunod si Samantha. Napamura na lang si Gabriela at malalaki ang hakbang upang bumalik sa kanilang tinaraanan. Bigla kasi siyang kinabahan at baka napaano na si Sam. Naisip pa niya na baka matuklaw ito ng ahas. Kahit pa nga bulusok na ang daan ay halos patakbo niya itong nilakad. Agad namang sumunod si Fred kay Gabriel. Sam! Where are you? Pasigaw na tawag ni Gabriel. Lalo pa niyang binilisan ang hindi marinig ang sagot ni Sam sa tawag niya. Halos 4 na metro pa ang nilakad niya bago nakahinga ng maluwag si Gabriel nang sa hindi kalayuan ay natanaw niyang nakaupo sa natumbang kahoy si Sam. Nakayuko ito at tila hinihilot ang paa. Napapailing na lang siya. Siguro napagod ang asawa niya kaya huminto ito. Bakit naman hindi niya sinabi na pagod na siya? Sa susunod, kung hindi mo na kaya, magsabi ka. Hindi yung bigla ka na lang mawawala. Paano kung may nangyari sa'yo rito? Wika ni Gabriel. Baka sa boses ang pag-aalala. Napapitlag si Sam nang marinig ang boses ni Gabriel. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo. Sa pag-angat niya ng tingin ay nagsalubong ang tingin nilang dalawa. Halos minutong nang hinang ang mga mata nilang dalawa.
Hindi naman natagalan iyon ni Samantha kaya siya na rin ang unang nagbawi ng tingin. Lumapit naman si Gabriel. He then squatted down in front of Samantha and patted his shoulder and said in a low voice, "Get up." "Ha? Huwag na. Nakapagpahinga na ako at kaya ko na ulit maglakad," tanggi ni Sam. "I said, get up. Huwag ka nang matigas ang ulo." Baka sa boses ni Gabriel ang inis. "Okay lang talaga ako at with the count of 3, kung hindi mo pa gagawin, hahalikan kita rito," banta ni Gabriel. "Halikan?" Nang marinig ayon ay hindi na nagdalawang isip pa si Sam. Agad siyang sumampas sa likod ni Gabriel sa takot na halikan siya nito. Kahit pa asawa niya ito, ay naramdaman pa rin niya ang takot na mahalikan. Iisahan pa ata ako ng betlog na to. "Gusto mo akong pasanin? Yan, pasanin mo ako at namnamin mo ang bigat ko," anya pa sa isip na napapangiti. Pagkasampa naman ni Sam ay dahan-dahang tumayo si Gabriel saka nag-umpisa ng maglakad pasulong. Napapangiti rin siya habang naglalakad. Kailangan lang palang bantaan si Sam para mapasunod niya ito. Ngayon ay alam na niya kung ano ang panakot rito. "See you, Gabriel!" tawag ni Fred nang makasalubong niya ang boss na pasan si Samantha. "Kunin mo ang bag niya, Fred, baka mabawasan naman ang bigat," utos ni Gabriel kay Fred. Kaagad namang lumapit si Fred. "Miss Samantha, akin na po yung bag nyo." Ibinigay naman ito ni Sam kay Fred. Alam niyang nahihirapan si Gabriel dahil matarik ang daan at pasan pa siya nito kaya kaagad na niyang iniabot ang bag kay Fred. "Pwede mo na akong ibaba kung nahihirapan ka na. Kaya ko nang maglakad."